Naging mainit nga na kontrobersyal ang isyong ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Isang kontrobersyal na tagpo ang gumulantang sa publiko matapos maglabas ng matapang at tila masakit na pahayag si pangalawang Pangulo Sara Duterte sa isang tinatawag nating video call na kanyang inilabas na kanyang sarili na pahayag na kaunlanan ay kumalat sa social media. Ang mga puntirya ng kanyang mga pahayag ay sina Pangulong Kuting Jr., House Speaker Tambaloslos Romualdez at pati na rin ang unang ginang na si Liza Tanas. Sa pahayag sa pahayag ni Vice President Sara, maririnig na ginamit ang manghang na pananalita laban sa tatlo. Sa nasabing video, binati ko sa muno ng pangalawang Pangulo ang mga pamamalakad ng administrasyon na tila nagpapakita ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng gobyerno. Subalit hindi napigilan ng ilan na tanungin ang tono at paraan ng pagpapahayag niya ng kanyang saloobin, lalo na nakabata ito sa mga isyong maaring humati sa kanyang mga kalyado. Naglabas ng magkakaibang reaksyon ng publiko at ilang opisyal ng pamahalaan ng mga taga-suporta ni VP Sara ay nagsasabing ipinapakita lamang nito ang kanyang determinasyon at pagiging matapad sa kanyang prinsipyo. Gayunpaman, ang kanyang mga kritiko ay mabatiko sa kanyang estilo na anilay hindi angkop sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. Samantala, nananatiling tikumang bibig ni Pangulong Kuting at House Speaker Tambaloslos Romualdez ukol sa isyong ito na nagdulot ng espekulasyon kung may tensyon nga bang umiiral sa kanilang hanay. Habang patuloy ang pagkalat ng issue, hinihintay ng taong bayan ang formal na pahayag ni VP Sara ukol dito, samantala umaasang marami na maaayos ang mga hindi pagkakaunawaan sa pamahalaan upang may tuon ng pansin sa mga mahalagang issue na kinaharap ng bansa. Sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw, patuloy na magiging mainit ang politika sa Pilipinas habang papalapit ang susunod na halalan. Well, wag din para nga sa kabuang detalye, panoorin na lamang ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago pa lamang sa ating channel ay syempre mag-subscribe ka na kung hindi pa at pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga balitang bago at maging aware ka sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Heto na nga mga kaibigan, panoorin nyo ang buong video. Ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Putak na mukha! Wala ka nga posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Putang ina ninyo. Sino ang corrupt? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Heidi, this is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Putak na mukha. Wala ka nga posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirain mo yung tangal ng mga kasama ko sa Office of the Vice President. Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan,
Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan? Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, tangina mo ka, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung ng show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin ninyo? Alam namin, walang contemptuous doon sa ginawa ni Yusek Lopez. Wala. Lahat ng tanong, sinagot niya. Pumunta siya. Maayos siya kumausap. And then sasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit namin. Tapos puhaghag na ninyo tanan ang gisubmit namo sa COA? Hindi. Sobra kahayahay ninyo ng mga tao. Kaming lahat sa Office of the Vice President, Monday to Friday ang mga trabaho namin. Sa ibang opisina, Monday to Friday. I'm not saying na bawal yan. But, alam mo yon, that is something that civil service should think about. May mga opisina ng gobyerno, 4 na araw lang pumapasok. Yung iba, 5 araw pumapasok. Nandyan sa daan, sa init, sa ulan, nandun sa bundok, naglalakad, tumatawid ng mga sapa, Monday to Friday, mga government employees. And then we have a House of Representatives. Monday to Thursday lang ang trabaho. The civil service should rethink that. Ganyan. So anyway, wala sila. Wala silang trabaho. So hinahanap ko, where is this special doon sa order? Where is this special
committee meeting that happened because they need the permission of the majority leader and the speaker. Kasi nga, walang trabaho eh. So, kailangan nila ng permission. Walang nakalagay doon. So, how is that a legal order? Tapos nakalagay pa sa second order nila, I violated security regulations when I visited. Before ako pumupunta dito, pinapaklear ko yung oras ko. 11 to 1, 4 to 5. Anong security violations ang dinayolate ko dito sa loob? They allow other visitors to come in here. Pero ako, sinabihan ako kanina, hindi ka pwede bumisita dyan sa loob. Doon kayo sa visitor center. Ililipat namin. And then I said no. Sabi ko, sinabi ni Secretary Chua, through that lawyer, I think Attorney Agnes, I don't know if I remember the name correctly right now, na yes, she can visit subject to the guidelines of the detention center. And so anong ginawa ko mali? Basta na lang ba ganun? Sasabihin nyo, I violated security regulations. Ano yun? Wala naman akong 2 baril. Nung sinabi sa akin na hindi ako pwede pumasok, nag-antay ako. Alam mo, binibigyan ko pa ng pasensya yan si Taas ba yan? Kanina eh. Ngayon hindi na. Nagsinungaling pa siya. Na I refused daw to leave last night when I did not even know na pinapaalis ako. Ang sinabi lang sa akin, papatayin ang kuryente. Which I said, okay lang. Kasi may flashlight naman ako. Hindi ko naman kailangan ng kuryente. Tapos kanina, sa media, pinapalabas nila na I locked myself doon sa kwarto. Of course, nag-lock ako kasi natutulog na ako. Tapos, what? Bawal ako magstay sa opisina ni Congressman Pulong Duterte. Bakit? Is not that government property? I was allowed by the lawful occupant and possessor of that office to stay there, to assist a detainee who is inconsolable right now, na hindi mo na alam kung yung sakit niya sa likod is a heart attack o ano, kasi hindi nila pinapapasok yung doktor. 'Di ba? So yes, hinahanap ko kanina, sabi ko, where is this permission from the speaker na meron kayong committee hearing kanina in the dead of the night to give an order na i-commit doon sa correctional facility. And where is the rule that says kapag may violation sa detention facility ay ililipat sa correctional facility? Ano yun? You make rules as you go along? Ano yun? Di ba dapat sa demokrasya, there's a rule of law? And then they make rules as they go along? Kung ano lang, whatever pleases the speaker, get her out of the House of Representatives. Kasi hindi siya dapat nandiyan. Bakit? Pag may-ari niyo ba itong compound na ito? And then sasabihin pa nila sa akin na there is a threat to my life inside the batasang pambansa? Why is there a threat to my life? This is the most secured facility because nandito lahat ng mga spoiled brat sa ating bansa. Tapos, sasabihin pa nila, well, pabigat ka sa amin kasi kailangan namin dagdagan ang security mo. Bakit? Trabaho ba nila magbantay sa akin?
Eh di ba trabaho ng BPSPG yon? Na may I just say, binabawasan nila ng binabawasan araw-araw? Na as if this office is not the second highest office in this country, and only because umalis ako sa administration. Kailan ba nagsimula yung atake nila? Alalahanin nyo. Di ba? After ako nag-resign sa DepEd, kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year. After that meeting with the Makabayan Bloc and Martin Romualdez. They started destroying my name, pummeling me in the media with a multi-million PR campaign. Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na kesyo taksil, kesyo korap, abusado. Putang ina ninyo. Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Tabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. Eh putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ganyan. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, dalawang businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin kung magagawa ba yung 20 pesos. Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, that's so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Panoorin natin. Yan, nakatalikod si General Torre. Considering that as requested, attorneys will undergo examine beneficiaries and clear to you are directed to find the office to the Veterans Memorial Medical Center, Quezon City. Ma'am, si Bibi, hindi pa rin your choice. May text tayo galing kay Senator Iribuya. So, yung binabasa na order ba yun? Ito na yung pagdating, oh. Pinalibutan ng isang batalyon na SWAT ang hospital. Hindi ko na rin alam bakit ganito na.
Pero rider 1, rider 1, kinlose nila sir. Kinlose. Rider 1. Bakit mo nito ganda yung rider number? Design siya. Design siya eh. So, palabitin mo mga media? Opo. Sige. Lapit na. Go na. Go, go, go. Okay, double time, double time. Pero Di, i-release mo ang media. release, 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 release. Go. Go na, sabi ni General. Lapit na. Yan, nag-request si VP Sara ng media. Ayaw ng hospital. Ayaw ng hospital. Pagandyan na naman yung camera eh. Ayaw ng hospital. Pagandyan na sa inyo. Huwag nyo lang i-lock yung side ng camera. Alis na lang dito ang mga kwan para makita Pagandyan na na, para makita ng camera. Maganda, yung may camera ng media. Para makita ng camera. O, nandun sa loob si Atty. Lopez, umiiyak. Tatakot sa mga pulis. Wala daw kamag-anak si Atty. Lopez dyan. Ang nanay niya is nasa malayong lugar, baka nasa US. Parang tumatay yung kamag-anak na lang niya si VP Sara. Oh, ayaw niyang madala sa Women's Correctional. examine the physicians and clear SNC. You are directed to Lopez to the Veterans Memorial Medical Center, SNC. Ma'am, si VP, hindi pa rin your choice. May text tayo galing kay SIRG Limulia. Ma'am, ang sabi ni SIRG Limulia, Yan din ang sabi niyo, tapos kinuha niyo ako kanina, dadalhin niyo ako sa correctional. hindi ma'am, Hindi tapos na yan yun. totoo. To General Limulia, transfer of Attorney Zuleika Lopez to Veterans Memorial Center. Dear General Torre, as verbally agreed upon, the transfer of Attorney Lopez to the Veterans Memorial Hospital shall be complied with respect to the House directive to transfer her. Please afford all security measures necessary to ensure her safety. Furthermore, please allow the untethered access of her personal physicians during her confinement. The attorney will also be afforded full visitation rights of the following people: Senator Bato de la Rosa, Senator Amy Marcos, Vice President Sara Duterte. Please be advised that all pertinent hospital safety guidelines should be followed, as well as hospital policies or visitation practices. For strict and immediate compliance, signed, SIRG, John B. Kibuloy. Huh? Assured yun? I don't need your assurance anymore. Gusto nilang i-transfer sa Veterans Medical Center mula sa St. Luke's. Dito, maraming witness. Dito naman mo sasakay ka naman mo sa sasakyan ni Pumayag sila sa media, pumayag sila kay Senator Bato. Ma'am, sasakay po kayo. Sa akin. Sasakay po kayo sa sasakyan ni BP. Kasama niyo po si BP. Yon, pwede yun. She will be transported Sasamahan ni VP, to Veterans Memorial. sasamahan ni Senator Amy, Senator Bato. Pwede. Iwanan ni BP, ma'am. Wow, pwede yun. She will be next, diba? Yes, promise. Of course. Nandiyan naman si BP. They are just in one car. Kasi nagsimulang gulo nung bigla siyang dalhin sa Women's Correctional. Bakit ganun? Wala sanang gulo eh. Padala.
So, grabe mga kaibigan, nakakaawa si ano. Ito na yung pag-transfer, oh, yung mula sa St. Luke's, dinala na sa Veterans Medical Center si Attorney Zulueta. Mabuti na lang, medyo mas maganda yung order ngayon dahil yung order ng SI Secretary of DILG, pinapayagan na nandyan palagi si BP Sara sa tabi ni Attorney Zulueta. Oh, klaro. Tapos pati ang mga senador, Senator Amy, Senator Bato, Senator Rubin ba? Basta huwag lang dalhin sa correctional. Doon nagsimula ang lahat. Tapos, oras pa ng gabi dadalhin. Sinong hindi matatakot? Ano ba yan? Convicted criminal ba yan para dalhin mo sa women's correctional? Kaya nga sabi ni Senator Bato, unjustified yung order na yun ng Kongreso. Kaya nagkakagulo. Pati yung pagbisita ni BP Sara sa